Na-recover naman sa clearing operations ng PNP sa Marawi ang matataas na kalibre ng baril na pinaniniwalaang ginamit ng Mountie Group. Kabilang sa mga na-recover ang RPG at ilang baril na gamit ng sniper gaya ng M14 at Garand rifle. Marami ring balang nakuha, pati na communication equipment at uniform ng sundalo na posible raw planong gamitin ng Mountie para mag-disguise. Base po sa location na napagkuhanan, din po ba nanggagaling talaga yung mga sniper? May possibility na gano'n may possibility. And yung purpose ng clearing nito is to totally eradicate yung mga threats na nandito sa surroundings natin. Habang tumatagal ang bakbakan, humahaba rin ang pagtitiis ng mga bakwit. Si Rayhana, 4 na araw nang nagpapalipat-lipat ng lugar. Nagtiyaga raw ang kanyang anak sa biskwit, habang siya tiniis lunukin kahit panis na pagkain. Ang sakit po nun, ma'am. Yung kumain ka ng ganun, no choice eh. Hindi ka pwede magluto. Kasi ang sa isip mo, baka may bomba, paano ka makatakas? Napadpad sila sa provincial jail ng Marawi, kung saan maraming bangkay. Doon daw nagsimulang magkasakit ang kanyang anak. Paapat na napuntahan namin. Last na napuntahan namin doon sa jail at natulog kami doon. Tapos, dami yung mga bangkay, yung mga napatay na doon. Siguro doon na nag-start yung yung pagtatay niya, Nang makarating sa Iligan, lumala ang kondisyon ng kanyang anak na ospital at kalaunay namatay. Sa Kapin Funeral Home sa Iligan City, nasa 11 bangkay pa ang hindi makilala. Lahat po ay may tama ng bala, no? So, kaya kung may tama ito ng bala at wasak talagang some part, no, meron sa ulo, talagang hindi na makikilala. To request the NBI Region 10 and the SOCO team, no, kung pwedeng magawa na ng DNA test. Jessica, ayon sa militar, ay alam naman nila yung paghihirap ng ating mga kababayan. Yun nga lamang daw, ayon sa kanila ay talagang hindi nila masabi sa ngayon kung kailan sila matatapos. At nais din nilang iparating sa mga kababayan natin sa taga Marawi na ang pagpapaalala daw nila ay kung napapansin man ng mga tao na malaki na rin yung pagkasira doon mismo sa loob ng kanilang syudad, nais daw nilang paalala na kaya naman nag-ooperate doon ang militar ay dahil na rin sa nandoon sa loob at nanggugulo itong Maoti Group doon mismo sa Marawi City. Jessica? Sandra, may balita ba tungkol sa mga hawak na bihag ng Maute, yung si Father Suganob at saka yung mga kasama pa niya? Jessica, nung tinanong natin yan kay Colonel Herrera, ay medyo matipid sa pagbibigay ng impormasyon ang military kaugnay dyan. Pero tiniyak naman nila na hindi nila kinakalimutan itong mga bihag ng Maoti Group at katunayan daw ay meron silang parang designated na group din within the military na ang kanilang tasking ay mailigtas ng buhay itong grupo nga nila, Father. Jessica? May dalawang tinask o inutusan si Pangulong Duterte na kanyang emissaries na mga government officials din, si Secretary Mamao at si Secretary Abdul Kayer Alonto. I suppose may ginagawang kung meron ba na back channel negotiations ang dalawang inatasan ni Pangulong Duterte na ma-opisyal na ito. Sandra? Jessica, ngayong araw na to ay meron kasi silang sinet up na parang isang military style na tent sa harapan ng Capitol at doon nananatili yung mga miyembro ng GRP MILF Peace Panel at napansin natin sila ng ilang nagdaang araw, pero ngayong araw na ito ay hindi natin sila nakita at pati na rin yung negotiators. Ang nagagather nating information sa ngayon kasi ay wala silang
makitang opening or pagkakataon para muling ipagpatuloy no, yung pagre-rescue nila ng mga natatrap pa na residente doon sa loob. Bagamat hindi naman din nila isinusuko yung kanilang pag-asa na meron pa silang mailalabas mula doon sa loob, natatrap nga doon sa kinalalagyan mismo o pinupwestuhan ng Maoti Group, Jessica. So other than that, no, yung pag-rescue ng mga natrap ng mga sibilyan, would you know kung may any effort at all para wakasan na itong problema sa Marawi sa hindi marahas na paraan? Kung meron bang back-channeling negotiations para matapos ito sa lalong madaling panahon, Sandra? Jessica, sa pakikipag-usap natin sa kanila, very limited talaga yung kanilang pinag-uusapan kapag nakikipag-usap dito sa Maoti Group. At ang nababanggit nga sa atin, yun lamang pagliligtas doon sa mga natatrap sa loob at saka yung kagustuhan na makuha yung mga labi na di umano ay nakakalat or nandun sa mga gilid-gilid ng mga kalsada. Gustong may kahilingan na mailabas yung mga labi na yan ng mailibing na maayos bilang respeto na rin sa kanila. Pero yung malaliman talagang pakikipag-usap, ika nga yung sabihin mo magkakaroon sila ng kasunduan kung paano ito mare-resolve peacefully, ay hindi raw umaabot sa ganung lalim yung kanilang pag-uusap. Bagamat ayon sa ating source no, na may alam dun sa negosasyon, ay kuminsan nga napupunta nga daw sa parang palitan ng kuro-kuro tungkol sa kanilang mga ideology, no, dahil nga yung mga kapatid naman nating Muslim ay bagamat may pagrespeto rin sila doon sa kabilang panig, ay may ina-acknowledge sila na medyo may pagkakaiba no, sa kanilang mga pananaw tungkol sa kanilang relihiyon o sa kanilang paniniwala. Kaya kuminsan daw nagkakaroon ng palitan ng kuro-kuro, parang medyo kanilang na ipaparating doon sa kanilang mga kapatid na Muslim sa kabilang side na kung ano yung pananaw nila tungkol sa ginagawa nung Maoti Group. Pero bukod dyan, Jessica, ay sa aking pagkakaalam, wala talagang malaliman na pag-uusap kung paano i-resolve ito. Jessica. Maraming bahay at mga gusali na ang nawasak at nasunog sa Marawi City, kabilang na ang mga pinagtaguan ng mga Maute. Sa kabila ng matinding pinsala, hindi nagagalaw ang mga moske na ginagamit daw taguan ng mga terorista. Live mula sa Iligan City, may report si Rafi Tima. Rafi? Kahapon, Jessica, ay nakiusap na yung ilang residente at ang lokal na pamahalaan ng Marawi na kung pwede ay itigil muna yung airstrike dahil nga sa pinsalang dulot nito sa kanilang syudad. Pero kanina ay tuloy yung airstrikes laban sa mga specific targets, mga pinagtatago ng grupong Maute na siyang nagpapahirap sa pag-abante ng mga sundalo. Sa aerial video, kita na kung gaano kalawak ang nasunog na bahagi ng sentro ng Marawi na kontrolado pa ngayon ng grupong Maute. Marami sa mga bahay na nasa pampang ng Agus River, tupok na. Durog at butas-butas naman ang mga gusaling pinagtaguan ng mga sniper ng grupong Maute. Sa lugar na ito dumaan ang ilang naipit na sibilyan noong linggo. Bukod sa mga pribadong bahay, marami sa mga nasunog ay mga establishmento sa commercial district ng Marawi. Kung sa na-receive namin na text message, kasi hindi natin ma-assess talaga, no? Na kung anong area, anong barangay, kaninong bahay, ano ba ito, bahay ba ito, o business ba ito, na establishment. Ang nakikita lang na natin from afar, no? So, ito ay, posibleng ito ay mga negosyo, no? Ng mga buildings na nasusunog, o posible din ng mga bahay-bahay. Ang mga bahay namang malapit sa isang malaking moske, tupok na. Ito ang mga gusaling nasusunog mula pa kagabi hanggang kaninang umaga. Bukod sa sentro ng Marawi, may sunog din sa isa pang commercial district malapit sa pampang ng Lake Lanao. Ayon sa militar, sinasadya ng grupong Maute ang sunog para ikubli ang kanilang galaw sa planning, desecrating of house of worships such as mosques and churches. Sa mga video namang ito, kapansing-pansing ng buo at walang tama ang mga moske na napapaligiran ng sunog ng mga bahay. Pero ang ilang sunog nagsimula pagkatapos ng aerial bombing ng militar. Sa kuwang ito, sabog ang isang bahay na tinamaan ng rocket mula sa isang OV-10 Bronco. Malayo na ito sa karaniwang target ng aerial bombing sa mga nakaraang araw.
Palipat-lipat daw kasi ang mga terorista, kaya tila lumalawak ang target area ng militar. Sa lupa, tuloy naman ang pagbabantay ng Philippine Marines sa mga lugar na cleared na ng militar para hindi makabalik ang mga terorista. Ang saradong tindahang ito, ininspeksyon ng isang grupo ng Marines matapos mapaulat na tila may tao sa loob. Wala rin namang nakita kalaunan. Tao ba dyan? Ayon sa militar, tumutulong ang US military sa pagbibigay ng technical assistance at intelligence gathering. Pero hindi raw sila kasama sa combat operation. Yung bawal is pumunta sila sa frontline, the actual combat activity. So, bawal po yun. Sharing of intelligence, yan, part yan. Technical assistance, training. Nang tanungin ng palasyo kanina, sinabi nitong wala namang tulong sa Marawi ang bansang China sa ngayon. Hanggang kaninang hapon na Jessica, tulad kahapon, bago magtakip silim ay may tatlong pahabol na airstrike pa yung Air Force sa pamamagitan naman ng kanilang makabagong FA-50 fighter jets. Isang mataas na bahay ang tinarget ng Air Force na malapit na sa Lake Lanao. Nakuha na natin ito ng drone video. Posibleng sniper position daw ito na tumatarget maging sa mga sundalong nasa kabila ng tulay. Ang mismong tulay, Jessica, na dinadaanan ng mga tumatakas na sibilyan na naiipit pa rin sa bakbakan. Libo pa rin daw ang bilang ng mga ito, kaya naman na maingat ang militar sa kanilang operasyon, lalo na yung kanilang ginagawang aerial bombardment. Pero mahalaga at epektibo daw ang mga airstrike na ito, bagamat hindi talaga may iwasang may mapinsalang mga kabahayan. Jessica? Rafi, napansin ko lang yung airstrike na kuha mo, no? Yung makuha ng inyong team. Parang paiba-iba. Minsan merong malapit sa lake, minsan nandun sa sentro ng syudad. Talaga bang yung range nung area kung saan sinasagawa itong airstrike circumference o yung area kung saan yung airstrikes ay nakatarget, hindi, kumbaga, hindi clustered lang, kundi malawak na area ito. Ganun ba yon? Jessica, naghiwa-hiwalay daw kasi itong grupong Maute, hindi katulad sa Zamboanga na talaga nasa isang area lamang sila, kung kaya't medyo madali silang nasukob kalaunan. Pero ito raw, talaga naghiwa-hiwalay sila dito sa malawak na bahagi ng commercial district ng Marawi, kung kaya't merong mga airstrike malapit sa Lake Lanao. Meron din mga across town, across the city, doon naman sa malapit na sa kabundukan. So ganun kalawak yung iniikutan daw nitong grupong Maute. So yung airstrike operation ay ganun din kalawak. Pero ang sinisiguro naman daw ng militar ay mga specific target sa mga ito. Tinitiyak nila na walang mga civilian sa paligid nito at talagang mga grupo lamang ng Maute yung posibleng tamaan doon sa isinasagawan nilang airstrike, Jessica. Rafi, may mga account, no, ng mga survivor na nagtago sila sa mga basement na mga bahay. Meron ding mga nagsasabi na baka nahihirapan yung militar na sukulin o targetin itong Maute kasi may mga tunnel daw sila dyan sa bandang Marawi o may mga bahay na sa ilalim may mga tunnel. Kaya kahit na ilang bomba na yung binabagsak, pang third week na ito, no, day 16 na bukas, ang tagal na, hindi pa rin sila matalo ng militar. Jessica, marami sa mga bahay dito sa Marawi ay talagang malalaki at talagang mga 3-story buildings, pero bahay lamang ito. Mga 3-story buildings ang mga ito at talagang buhos yung mga semento. So ganyan yung nature actually ng mga bahay dyan sa Marawi, Jessica. Bukod dyan, tama, meron nga daw mga talagang basement karamihan ng mga bahay na ito dahil lang sa kultura ng rido dun sa lugar na kapag ka nagkaway-away ay talagang magkakaroon ng barilan. So talagang halos lahat ng mga malalaking bahay dyan daw ay fortified. So ito ngayon ang tinake advantage, Jessica, ng grupong Maute. So marami talaga silang pwedeng pagtaguan. Doon naman sa presensya ng mga tunnels, Jessica, biniberipika para yan ng AFP at ng kanilang mga intelligence operatives dahil posible nga daw pinagdugtong-dugtong na yung ibang mga bahay para makaikot sila nang hindi naman nakikita ng drones ng militar o kahit ng
mga spotters ng militar. So ito yung mga posibleng paraan nila para makaikot. Pero lately nga, ang ginagawa nilang paraan ay smoke screen. Ika nga, nagsusunog sila ng mga bahay para naman makaikot pa rin sila nang hindi sila nakikita ng militar, Jessica. Kasi na-establish yan sa Sulu, sa Basilan, and kahit in some parts of Maguindanao, no, in past military operations, Rafi, na kaya pala hindi sila mahuli-huli ng militar kasi lumulusot sila sa ilalim ng lupa kasi meron na silang mga tunnels. So, yung mga Maute, ganyan din na meron silang skills na ganyan. Matagal na talagang estilo yung mga ganitong pamamaraan na, Jessica, lalo na sa mga rebelding mga grupo. Yun nga lang yung advantage nila, magtago. At kahit nung mga World War II o World War I at kahit nung Vietnam War, kaya naman hindi matalo-talo ng Amerika yung mga Vietcongs dahil napaka-extensive nung kanilang tunnel system sa kabundukan. So, kahit na mas malalaki mga bomba pa yung ginamit dito, mga 500-pounder, 1,000-pounders yung binabagsak, hindi natitinag yung mga Vietcongs doon. Dito naman sa kaso ng Marawi, Jessica, ay bini-verify nga talaga nila kung merong tunnel system dito. Kaya naman na nakakasurvive itong grupong Maute, bagamat napakatagal na nung ginagawang aerial bombardment na kanilang isinasagawa. Pero ang isa sa pinaka-basic danger pa rin daw talaga, Jessica, yung mga snipers ng grupong Maute kung kaya't hindi talaga maka-advance itong militar mula dito sa ilog na naghahati dito sa gitna ng commercial district ng Marawi. So yun yung kanilang mga target sa ngayon, pero unti-unti daw ay mapapasok nila itong mga lugar na ito kapag na-soften up na, talagang naubos na yung mga matataas na gusali na pwedeng pagkutaan at pwedeng pwestuhan ng mga snipers ng Maute, Jessica. Rafi, may nabasa ako kanina, no, na sinasabi na ibang klase itong mga kalaban na ito sa Marawi. Kasi kung Maute lang daw yan, matagal na yan na nagsipagtakbuhan. Kaya parang kumbinsido ang ilang mga sektor at ilang mga personalidad sa ating defense and military establishment na ISIS na itong kalaban nila. Kasi this is the third week, no? Day 16 na nga bukas. Pero sige pa rin, sobrang tibay nila at parang lumulusot-lusot lang kung saan tapos hinahabol ng airstrike. So, anong sinasabi ng militar tungkol dito? Anong implikasyon nito na ng pulis at ng militar? For the first time daw, talagang napakaraming na papatay at nadadali ika nga dito sa hanin ng gobyerno sa pamamagitan ng sniping operation ng kanilang mga kalaban. So talagang to some extent talagang may acknowledgement na mas matindi yung kanilang kalaban ngayon kahit na yung operasyon sa paggamit ng mga anti-tank missiles, recoilless rifles ay eksperto ang mga ito na ilang tangke na yung kanilang napabagsak kung kaya't meron na ginagawang paraan itong mga tropa ng Philippine Marines at Philippine Army para maprotektahan yung kanilang mga tangke laban dito sa mga ginagamit ng Maute Group. So talagang dahan-dahan, deliberate operation daw yung kanilang gagawin. Kaya nga sa unang pagkakataon, nakakita tayo na napakaraming airstrike bago isagawang isang ground assault na hindi pa natin malalaman. Yung ground commander lamang daw makakapagsabi kung kailan titigil yung area operation at magsisimula na yung ground operation. Bagamat ngayon ay paunti-unti na raw ginagawa yan, Jessica. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi, Rafi Tima. Kaya ang utos ni Pangulong Duterte, pulbusin ang mga terorista na pangdayuhang ideolohiya naman daw ang ipinaglalaban. Live mula sa Kidapawan City, may report si Ian Cruz. Ian? Ma'am Jess, sa pananalita nga mismo ni Pangulong Duterte, ang sinabi niya kahit lumalaban ang mga sundalo sa mga local terrorist group hanggang sa matapos ang kanyang termino ay papahintulutan daw ng Pangulo kung ang kapakanan ng mas nakararaming Pilipino raw ang nakataya. Narito ang aking report. Let's make it public, no? Tapusin natin yung tunggera na to. Inumpisahan ninyo. Marami na akong patay na sundalo. Marami na akong patay na pulis. We have crossed the bridge already. Kung saan ang wala bang patayan? Ano yun? May soldiers. Itong kada oras ito, may tamatamaan talaga sa Marawi ngayon. Ang kalaban hindi naman Maranao.
Ito ang maanghang na pahayag ng Pangulo sa harap ng 602nd Infantry Brigade ng Philippine Army matapos ang 2 linggong bakbakan sa Marawi. Galit daw ang Pangulo dahil hinayaan ng mga local terrorists na makumbinsi sila ng dayuhang ideolohiya. Kaya naman wala na raw makakapigil sa kanya sa pagpatay sa mga kalaban. Foreign yan sa inyo. Di inyo yan. Galing yan Middle East. And it only means, ang avowed objective ng ISIS is to kill and destroy. Period. Kaya ako, I will destroy also and kill. Period. Tapusin natin ito. Inumpisahan ninyong tapusin na natin to. Walang pistoks. If it would take me 10 years to do it, I will do it. Muling pagtitiyak ng Pangulo, sagot niya ang mga sundalo. May patama rin siya sa mga kritiko, lalo na sa Commission on Human Rights. Huwag kayong matakot. Pag sabi destroy o destroy. Yan man ang gusto nila. Sabihin lang bakit, why is the order destroy? I'm fighting a war here. Huwag kayong makialam. I don't care about human rights. Sige, kayo dito. Brilin ninyo kaagad. At panghuli, nakuha pang magbiro ng Pangulo bago siya umalis. Buhayin ninyo ako ng 5 years. Baka ikuditan ninyo ako tapos itapon ninyo ako sa isang kanto. Naluko na. Wala nang sa kalaban. Ma'am Jess, bukod nga doon sa pagtiyak ng Pangulo na sagot niya ang mga sundalo at pulis ngayong panahon ng martial law, ay may inilutang din ng Pangulo na may binabalangkas daw siyang trust fund na programa para sa mga estudyanteng anak ng mga sundalo. At Ma'am Jess, sa ngayon wala pang binabanggit ang kampo ng Pangulo kung babalik na ito ng Maynila sapagkat napakarami pa raw nitong inaasikaso dito sa Mindanao kung saan nga umiiral pa rin ang batas militar. At Ma'am Jess, ang Pangulo ay alam daw ang nangyaring pagkakaaresto doon nga sa ama ng Maute Brothers, doon mismo sa kanyang hometown sa Davao City, Ma'am Jess. Okay. Ian, hiniling niya nung weekend na tapusin na in 3 days. Mukhang hindi mangyayari yon. Ngayon yung ika-3rd day. Anong sabi rito ni Pangulong Duterte? Well, Ma'am Jess, yun nga, nabanggit niya na talagang hanggat hindi nauubos itong mga miyembro ng Maute Group, kasama na yung kanilang mga tinatawag na mga foreign jihadists na kasama, hindi talaga matatapos ito. At sinasabi rin sa atin, Ma'am Jess, nitong si General Eduardo Año ng AFP, na hindi talaga nila maibigay o maipangako yung eksaktong date kung kailan nila matatapos itong paghabol dito sa mga terorista sapagkat kung meron daw nakapuslit papunta sa ibang lugar, hahabulin pa nila at kung matapos man ang labanan sa Marawi, meron pa rin daw silang mga hahabulin ng mga Abu Sayyaf, mga BIFF at iba pang mga local terrorist group na kailangan daw na matapos na para isahang solusyon na lang daw sa problema, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo.